We suggested to DILG na baka yung emergency response protocols nito ay maitaas from Bravo into Charlie, emergency response protocols. Kasi sila nga yung dadaanan ng storm base na rin sa projection ng DOST Pag-asa, baka lumakas, maging severe tropical storm at magdulot ng pagtaas ng mga alon. Mahina hanggang katamtamang pag-ulan ang nararanasan ng ilang bahagi ng Cagayan bilang epekto ng bagyong Quiapo sa lalawigan. Hindi inaasahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Cagayan na magdudulot ng malaking pagtaas ng tubig sa mga ilog ang bagyo dahil hindi ito direktang makaapekto sa karamihan ng bahagi ng lalawigan. Samantala, nasa signal number 2 ang ilang bahagi ng Batanes habang signal number 1 naman ang karamihan ng Cagayan. So hindi rin gaanong magsuswell o lalaki yung ating ilog. So kaya pang i-absorb ano man yung idudulot na ulan na itong pagdaan ni Storm Quiapo. So mas beneficial pa itong nararanasan naming pag-uulan ngayon na light to moderate dito sa southern portion or upstream ng Cagayan. Samantala sa Batanes, light to moderate rain shower at bugso ng hangin na umaabot sa 30 hanggang 50 kilometro bawat oras ang nararanasan dahil sa bagyong Quiapo. Ayon sa hepe ng Bureau of Fire Protection o BFP Batanes, katuwang ang kanilang mga tauhan maging sa paghahanda ng mga residente sa posibleng paglakas ng hangin at alon. Kaninang umaga, tumulong ang ating mga BFP personnel sa paghila ng mga bangka para ilagay sa mga ligtas na lugar. At sa itong mga kasamahan natin na naka-standby for monitoring sa lahat ng baybayin dito sa isla ng Batan. Sinabi ng BFP Batanes na nakipag-ugnayan sila sa mga local government unit bilang bahagi ng response cluster ng lalawigan. Samantala, nilinaw ng PDRRMO Cagayan na ang state of calamity sa lalawigan ay dahil sa epekto ng El Nino at hindi dahil sa bagyong Quiapo. Umabot sa humigit kumulang 65,000 ektarya ng sakahan ang naitalang apektado ng tagtuyot batay sa datos ng Office of the Provincial Agriculturist. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na manatiling nakabantay sa mga update ng DOST Pag-asa at mga local disaster risk reduction offices habang binabantayan ang bagyong Quiapo. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.